Walang silbi. Hindi ko kailangan ng palamuti sa pamilyang ito. Habang nagpapakasasa sa marangyang hapunan, si Madame Corazon, walang awang ipinatapon niya ang mga gamit ni Oguchi sa labas ng mansyon. Mas mabuti pang magpakasal ka o mabulok ka sa kalsada. Sa gitna ng buhos ng ulan, pinulot ni Oguchi ang kanyang dignidad. Kahit kailan, hindi niyo mabibili ang kaluluwa ko. Tinalikuran niya ang yaman, ngunit sa mundong walang awa, makakahanap kaya siya ng tunay na sandigan? Wala kang utang na loob. Pinakain kita, binihisan, at ibinigay ang lahat ng karangyaan. Tapos ngayon ay tatanggihan mo ang kasal na magliligtas sa ating kumpanya? You are nothing but a burden, Oguchi. Isang pabigat na walang silbi. Ang boses ni Madame Corazon ay tila isang matalim na balisong na paulit-ulit na sumasaksak sa dibdib ni Oguchi. Walang bakas ng awa sa mga mata ng babaeng itinuring niyang ina sa loob ng maraming taon. Sa harap ng marangyang hapagkainan, ang bawat salita ng kanyang madrasta ay umaalingaw-ngaw, puno ng puot at pagkamuhi na itinago sa likod ng mga pekeng ngiti sa harap ng kamera. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Oguchi ay nanginginig habang dahan-dahang inilalapag ang isang platong puno ng paboritong pagkain ni Madame Corazon. Ipinagluto niya ito, gising simula madaling araw, umaasang sa espesyal na araw na ito ay makikita niya kahit katiting na pagkilala. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang paghamak sa kanyang pagkatao. Ang pagmamahal na kanyang ibinigay ay tinumbasan ng malupit na transaksyon. Ipinagbibili siya sa pamilya ni Bomber, isang lalaking balita, sa pagiging arogante at walang puso para lamang mabayaran ang mga utang na hindi naman siya ang gumawa. Naramdaman ni Oguchi ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumasugat sa kanyang baga. Ang mamahaling porselana sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas, bumagsak sa makintab na sahig at nagkabali-bali sa libu-libong piraso. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila ang mismong tunog ng kanyang puso na tuluyan ng nawasak. Hindi siya gumalaw, hindi siya humingi ng paumanhin. Pinanood niya ang mga piraso ng porselana gaya ng panunood niya sa kanyang sariling buhay na unti-unting nadudurog sa ilalim ng mga paa ng kanyang madrasta. Ang init ng mga luha ay nagsimulang gumapang sa kanyang mga pisngi, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang sakit ay masyadong malalim para sa isang yak. Ang kanyang mga daliri ay nanigas, at ang lamig ng aircon sa loob ng mansyon ay tila naging yelo na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa paningin niya, ang lahat ng mararangyang gamit sa loob ng bahay ay naging mga rehas ng isang gintong kulungan. Ang bawat alaala ng kanyang tunay na ina ay tila unti-unting nilalamon ng dilim. Bakit? Ang tanging tanong na namuo sa kanyang isipan, bagaman alam niyang walang kasagutan. Hanggang kailan ko kailangang mamatay ng paulit-ulit sa loob ng bahay na ito bago ako tuluyang makalaya? Tinalikuran ni Oguchi ang nagngangalit na madrasta. Hindi niya kinuha ang kanyang mga mamahaling bag o ang mga alahas na nakapatong sa kanyang dresser. Ang tanging bitbit niya ay ang isang lumang litrato ng kanyang ina at ang determinasyong hinding-hindi na muling magpaalipin. Lumabas siya ng mansyon habang ang ulan ay nagsisimulang bumuhos, tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat hakbang palayo sa tarangkahan ay isang hakbang patungo sa kawalan. Ngunit para sa kanya, mas mabuti nang mamatay sa gutom sa kalsada kaysa mabuhay bilang isang mamanikang walang kaluluwa. Habang ang dilim ng gabi ay lumalamon sa kanyang anino, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Sa mundong ito, na ang halaga ng tao ay sinusukat lamang sa ginto at kapangyarihan, may puwang pa kaya para sa isang pusong durog at sugatan na nagnanais lamang ng tunay na kalayaan? O ang kanyang pagtakas ay simula lamang ng isang mas masakit na biro ng tadhana? Hoy, Chie! Ano ba? Natulog ka na ba riyan sa tabi ng inidoro?
Bilisan mo ang pagkuskos. Hindi ka binabayaran ng kumpanyang ito para mag-inarte na parang prinsesa. Ang boses ni Supervisor Berto ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa katahimikan ng basement. Ang bawat salita niya ay puno ng panghahamak, isang uri ng kapangyarihang ipinapataw sa mga taong sa tingin niya ay mas mababa kaysa sa kanyang sapatos. Sa loob ng madilim at mamasa-masang banyo ng gusali, nakaluhod si Oguchi, na kilala na ngayon bilang si Chie. Ang kanyang mga tuhod ay nananakit sa matigas na semento at ang amoy ng chlorine ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Walang sumagot. Ang tanging tunog na maririnig ay ang gasgas ng brush sa sahig at ang mabigat na paghinga ng isang babaeng pilit na ibinabaon ang kanyang dangal sa ilalim ng mga tile. Ang mga kamay ni Chi, na dati ay malambot at madalas na hinahalikan ng kanyang ama, ay nanginginig na ngayon. Ang balat niya ay mapula. Hapdi ang nararamdaman sa bawat patak ng kemikal na tumatama sa kanyang mga sugat. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong pinigilan. Bawal ang maging mahina sa mundong ito. Ang luha ay luho na hindi niya kayang bayaran. Nang makaalis ang supervisor, dahan-dahang tumayo si Chie. Tumingin siya sa maliit at basag na salamin sa loob ng banyo. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi ang Oguchi na nakasuot ng seda at diamante. Ang nakikita niya ay isang babaeng may mga mata na puno ng pagod. May buhok na nakapusod ng walang ayos at may suot na unipormeng kupas na ang kulay. Sa kabila ng dumi, nagniningning pa rin ang kanyang kutis, isang bakas ng nakaraang buhay na pilit niyang itinatago. Bit-bit ang isang mabigat na timba ng tubig, lumabas siya sa pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga luma at gasgas na tsinelas ay umaalingaw-ngaw sa bakanteng koridor. Tila isang malungkot na ritmo ng kanyang bagong buhay. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng mundo. Ang timba ay tila naging kasing bigat ng mga pangarap na kanyang iniwan. Tulungan na kita. Isang barito ng boses ang biglang bumasag sa kanyang pag-iisip. Halos mabitawan ni Chie ang timba sa gulat. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaking nakauniforme ng security guard. Ang baro nito ay maayos, ang tindig ay tuwid, at ang kanyang mga mata ay tila nakatitig ng malalim sa kanyang kaluluwa. Si Ben. Iyon ang pangalang nakasulat sa kanyang name tag. Hindi nakapagsalita si Chie. Nakatingin lang siya sa mga kamay ng lalaki nang dahan-dahan nitong kinuha ang timba mula sa kanya. Ang mga daliri ni Ben ay dumampi sa kanyang balat. Isang saglit na pakiramdam ng init sa gitna ng malamig at malungkot na basement. May kung anong kuryente ang dinaloy nito sa kanyang buong pagkatao. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Kaya ko naman, Kuya Ben. Mahinang sabi ni Chie, pilit na iniwas ang kanyang tingin. Ang paggamit niya ng kuya ay tila isang depensa, isang paraan upang layuan ang anumang emosyong maaaring mabuo. Mabigat yan para sa isang maliit na katulad mo. Tipid na sagot ni Ben. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, ngunit ang kanyang pagkilos ay kabaligtaran. May isang uri ng proteksyon sa paraan ng kanyang pagtayo sa harap ni Chi, tila isang pader na humaharang sa anumang masamang hangin. Pinanood ni Chie ang paglalakad ni Ben palayo. Bakit ang isang security guard ay may ganoong klaseng aura? Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa, malayo sa karaniwang guard na nakikita niya sa mga kalsada. May kung anong misteryo sa likod ng mga matang yon. Isang lihim na tila kapareho ng sa kanya. Nang matapos ang kanyang shift, lumakad si Chie pauwi sa kanyang maliit na kwarto sa Binondo. Ang amoy ng kalsada, ang usok ng mga sasakyan, at ang ingay ng mga tao ay naging musika na ng kanyang gabi. Ngunit sa gitna ng pagod, may isang bagay na biglang nagpatigil sa kanyang pagtibok ng puso. Hinawakan niya ang kanyang leeg. Wala ang kanyang kwintas. Ang maliit na gintong pendant na may ukit ng pangalan ng kanyang ina ay wala na roon.
Ang kanyang paningin ay biglang nagdilim. Ang kwintas na yon, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na minsan siyang minahal. Iyon ang kanyang agimat laban sa kalupitan ni Madam Corazon. Hindi siya pwedeng mawala. Kailangan niyang bumalik. Kahit gabi na, kahit sarado na ang gusali, kahit alam niyang mapanganib. Sa dilim ng gabi, muling tinahak ni Chie ang daan pabalik sa gusali. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit sa kanyang isipan, ang mukha ni Ben ang huli niyang naalala. Magagawa ba siyang tulungan ng estrangherong yon? O ang gabi ay magdadala ng panibagong sugat sa kanyang sugatang puso? Ang gusali ay tila isang dambuhalang hayop na natutulog sa gitna ng kadiliman. Ang mga anino sa bawat sulok ay mukhang mga kamay na pilit na humahablot sa kanya. Pumasok si Chi sa pamamagitan ng isang maliit na lagusan na ginagamit ng mga basurero. Ang bawat paghakbang niya ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang ritmo ng pagkabalisa na tila pumipintig sa kanyang mga tenga. Pagdating niya sa banyo sa basement, ang lahat ay tahimik. Ginamit niya ang liwanag ng kanyang cellphone upang hanapin ang nawawalang alaala. Bawat sulok, bawat alikabok, bawat patak ng tubig, lahat ay sinuri niya. Sa bawat segundong lumilipas, ang takot na mawala ang tanging koneksyon niya sa kanyang ina ay nagiging isang malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Sa labis na pagmamadali, ang kanyang paanan ay sumabit sa isang tumpok ng mga kahon. Isang malakas na kalabog ang umalingaw sa buong basement, tila isang kulog na gumising sa katahimikan ng gabi. Sino yan? Sino ang nandoon? Ang boses ng mga security guard ay papalapit. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay nagsimulang sumayaw sa mga dingding. Sa takot, pilit na nagtago si Chi sa likod ng isang malaking makinang panlinis. Sa kanyang paghinga, naramdaman niya ang isang kamay na humila sa kanya papasok sa isang madilim na silid ng mga kagamitan. Isang kamay na malaki, matigas, at pamilyar ang tumakip sa kanyang bibig. "Huwag kang sisigaw," ang bulong ng boses ni Ben. Nakatayo sila ng napakalapit. Ramdam ni Chie ang init ng katawan ni Ben. Ang amoy ng sabon at pamilyar na pabango ng isang lalaking hindi sanay sa hirap ay bumalot sa kanya. Nang lumipas ang mga guard, dahan-dahang binitawan ni Ben ang kanyang pagkakahawak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim, puno ng pagdududa. "Ano ang ginagawa mo rito, Chie? Alam mong delikado ang ganitong oras." Ang malamig na tanong ni Ben. Hindi na napigilan ni Chie ang kanyang mga luha. Ang kaninang kinikimkim na takot ay sumabog. "Nawala ang kwintas ko. Ang kwintas ng nanay ko. Iyon lang ang meron ako. Iyon lang." Ang kanyang paghikbi ay tila isang awit ng desperasyon. Tinitigan siya ni Ben. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana, nakita ng lalaki ang tunay na sakit sa mga mata ng babae. Hindi ito pag-arte. Hindi ito isang laro. Ang lalaki ay yumuko at nagsimulang maghanap sa sahig. Makalipas ang ilang sandali, ang kanyang mga daliri ay humawak sa isang maliit na bagay. Isang gintong pendant na kupas na ang kinang. Inabot niya ito kay Chie. Nang tanggapin ito ng babae, hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Tila isang kayamanan na mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Tiningnan ni Ben ang pendant. May kakaibang ukit ito na tila pamilyar. Isang disenyo na nagpapaalala sa kanya ng mga kwentong narinig niya noong siya ay bata pa. Ngunit mabilis niya itong winaksi sa kanyang isipan. "Umalis ka na rito." Ang utos ni Ben, bagaman ang kanyang tono ay hindi na kasing lamig ng kanina. "At huwag ka nang babalik sa ganitong oras. Hindi laging ako ang makakakita sa'yo." Mabilis na lumabas si Chie sa gusali. Bitbit ang kanyang kwintas at ang naguguluhang puso. Ngunit paglabas niya sa gate, ang gabi ay tila naging mas madilim. Sa dulo ng eskinita, isang itim na sasakyan ang nakaparada.
Ang mga lalaking nakasuot ng itim ay nakatayo doon, tila naghihintay sa kanya. Ang mga tauhan ni Madam Corazon, ang kanilang mga mata ay puno ng kasamaan at ang kanilang mga ngiti ay nagbabala na ang kanyang pagtakas ay natapos na. Saan mo balak dalhin ang batang ito, ha? Ang boses ni Ben ay malamig, parang yelo na tumagos sa mainit na gabi. Sa gitna ng eskinita, nakaharang siya sa daan ng dalawang lalaking nakaitim. Ang mga mata ni Ben ay hindi na nagtatanong. Ito ay nagbabala. Ang mga lalaki na halatang bayaran ng pamilyang nagpapatakbo sa buhay ni Chie ay nag-atubili. Ngunit sa isang iglap, sumugod ang isa sa kanila. Hindi man lang kumurap si Ben. Sa isang mabilis na paggalaw, sinalubong niya ang suntok at ginamit ang sariling bigat ng lalaki upang itumba ito. Si Chie, na nakasandal sa pader, ay pigilang hininga. Ang bawat suntok at bawat pag-ilag ni Ben ay hindi gaya ng sa mga karaniwang gwardiya. Ito ay teknikal, tumpak, at nakakatakot. Sa loob ng ilang sandali, ang dalawang lalaki ay nagtatakbong papalayo. Dala ang kanilang kahihiyan at takot. Humarap si Ben kay Chie. May kaunting gasgas sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Kinuha niya ang panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Chie na may sugat. Bakit sila naghahanap sa'yo? Ano ang ginawa mo para habulin ka ng mga taong yon? Ang tanong ni Ben, hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga mata. Hindi makasagot si Chie. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hindi ko alam. Ang tanging pagsisinungaling na lumabas sa kanyang bibig. Gusto lang nila akong ibalik sa isang lugar na ayaw ko nang balikan. Natahimik si Ben. Ramdam niya ang panginginig ng mga daliri ni Chie habang binabalot niya ito ng panyo. Ang balat ng babae ay napakakinis, hindi nararapat para sa isang katulad niya na nagtatrabaho sa basurahan at sa mga basement. May kung anong koneksyon ang namumuo sa pagitan nila, isang uri ng pag-unawa na hindi na nangangailangan ng salita. Tara na, ihahatid na kita, ang sabi ni Ben. Naglakad sila sa tahimik na mga kalye ng Binondo. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Chie ang presensya ng lalaki sa kanyang tabi. Hindi ito ang nakakatakot na lalaking nakilala niya kanina. Ito ang taong nagligtas sa kanya. Nang marating nila ang tapat ng lumang boarding house ni Chie, tumigil si Ben. Tumingala siya sa gusaling halos gumuhuho na ang pader. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng habag na hindi niya kailanman ipinakita sa ibang tao. Dito ka nakatira? Ang mahinang tanong ni Ben. Tumango si Chie. Salamat, Ben. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung wala ka. Tumingin si Ben sa kanya. Ang liwanag ng poste ng ilaw ay nagbigay ng anino sa kanyang muka. Mag-ingat ka, Chie. Hindi sila titigil. Pagkapasok ni Chie sa kanyang silid, ang lamig ng gabi, ay sinalubong siya ng isang kakilakilabot na tanawin. Ang kanyang kama ay nakataob. Ang kanyang mga damit ay nakakalat sa sahig. Sa malaking salamin sa gitna ng silid, may nakasulat na mensahe gamit ang pulang lipstick. Kung no puedes escapar de su destino, hindi ka makakatakas sa iyong tadhana. Ang bawat titik ay tila dugo na tumutulo. Alam ni Madam Corazon kung nasaan siya. Ang kanyang pagtatago ay natapos na at ang panganib ay hindi na lamang nasa labas. Ito ay nasa loob na ng kanyang tahanan. Ang gabi ay tila isang malawak na dagat na lalamon sa sinumang mahina. Mabilis na ipinasok ni Chie ang kanyang mga gamit sa isang maliit na bag. Hindi na mahalaga kung ano ang maiwan. Ang tanging mahalaga ay ang makalayo sa lugar na ito. Bawat kaluskos ng pinto ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang lumabas siya, ang malamig na hangin ng madaling araw ay tumama sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang kanyang mga paa ang nagdala sa kanya sa tapat ng gusali kung saan nagtatrabaho si Ben. Doon, nakita niya ang lalaki nakakatapos lang ng kanyang shift. Nang makita ni Ben si Chie, nagulong-gulo ang buhok at namumugto ang mga mata,
Hindi na siya nagtanong. Hinila niya ito patungo sa kanyang sasakyan. Sumakay ka. Maikli niyang utos. Dinala siya ni Ben sa isang maliit na unit sa isang tahimik na apartment building. Malinis ang lugar, maayos ang pagkakaayos ng mga gamit, at malayo sa ingay ng slum area. Inilapag ni Ben ang kanyang susi sa lamesa at humarap kay Chi. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng mga katanungang matagal na niyang kinikimkim. Sino ka ba talaga, Chi? Bakit hinahabol ka ng mga taong yon? At bakit ang isang katulad mo ay namumuhay sa ilalim ng lupa? Umiwas ng tingin si Chie. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Isa lang akong babaeng gustong mabuhay ng malaya. Iyon lang ang kailangan mong malaman. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pait. Ramdam ni Ben ang pader na itinayo ni Chie sa pagitan nila. Gusto niya itong gibain. Gusto niyang malaman kung bakit sa kabila ng dumi ng kanyang uniforme, ang babaeng ito ay may dignidad na hindi matatawaran. Sa buong gabi, hindi nakatulog si Ben. Nakatayo siya sa veranda, pinagmamasdan ng kawalan, habang si Chie ay nakahimlay sa sofa sa loob. Nang lumapit siya upang tingnan ang kalagayan ng babae, nadama niya ang init ng katawan nito. Nilapat niya ang kanyang palad sa noo ni Chie. Nilalagnat ka. Mahinang bulong ni Ben. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang kakaibang pag-aalala. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Ben ang kanyang layunin, ang maging isang tagamasid. Sa sandaling iyon, siya ay naging isang lalaking handang maging kanlungan ng babaeng ito. Kinabukasan, habang si Ben ay nasa trabaho na, si Chie ay naghahanap ng makakain sa maliit na kusina. Sa paghahanap niya ng baso, nabunggo niya ang isang tumpok ng mga papel sa ibabaw ng mesa. Nahulog ang mga ito sa sahig. Sa gitna ng mga dokumento, isang litrato ang humarap sa kanya. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Sa litrato, siya iyon, nakasuot ng puting gown, ang damit na nakalaan para sa kanyang kasal na tinakasan niya. Ngunit sa tabi ng kanyang larawan ay ang mukha ng lalaking nagligtas sa kanya. Ben. Hindi siya si Ben. Sa ilalim ng litrato, nakasulat ang isang pangalan na nagpabagsak sa buong mundo ni Chi. Bomber, ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking nagpakita ng habag, ang lalaking itinuring niyang anghel sa gitna ng kadiliman. Ay ang lalaking itinadhana para sa kanya, ang lalaking kanyang kinamumuhian. Ang lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Ang mga kamay ni Chi ay nanginginig ng husto habang hawak ang litratong nagpabagsak sa kanyang mundo. Ang taong nagligtas sa kanya, ang taong nagpahiram ng kanyang tahanan, at ang taong inakala niyang tanging kakampi niya, ay siya ring taong nais niyang takasan sa buong buhay niya. Bomber, ang lalaking ipinagkasundo sa kanya, ang lalaking sumisimbolo sa kanyang pagkabilanggo. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Tila ang bawat luha ay naging abo. Sa bawat paghinga, ramdam niya ang pagtataksil, hindi lang sa kanya, kundi sa bawat sandaling nagtiwala siya sa lalaking yon. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Dumating si Ben. Hindi na niya ito matatawag na Ben. Pagpasok ni Bomber, agad niyang napansin ang tensyon sa hangin. Nakita niya ang litratong nakalapag sa sahig. Tumigil ang kanyang paglakad. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pag-aalala, ay biglang naging malamig na bato. Nakita mo na pala, ang sabi ni Bomber. Ang boses niya ay walang bahid ng pagsisisi, bagkus ay puno ng pagiging mapagmatsyag. Akala ko ba ay matalino ka? Bakit ngayon mo lang napansin? Ano ang laro mo, Bomber? Tanong ni Chie. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalim. Pinagtawanan mo ba ako habang nakikita mo akong nagdurusa sa basement na yon? Habang naghihirap ako sa trabaho, alam mo bang ako ang pakakasalan mo? Lumapit si Bomber. Ang kanyang anino ay bumalot sa maliit na espasyo sa pagitan mga nila. Noong una, hindi ko alam. Akala ko isa ka lang sa mga babaeng nagpapanggap na mahirap para makuha ang atensyon ko.
Pero noong gabing iniligtas kita sa mga taong yon, doon ko nalaman. At bakit hindi mo sinabi? Bakit kailangan mong itago ang maskara mo? Dahil gusto kong malaman ang katotohanan, sagot ni Bomber ng may diin. Gusto kong malaman kung bakit ang isang katulad mo ay handang talikuran ng yaman at kapangyarihan para lamang sa kalayaan. Ngayon, alam ko na. Hindi mo ako kilala. Wika ni Chie, pilit na tumayo bagaman ng hihina. Hindi mo alam ang sakit ng pagtrato sa akin ng pamilya ko. At hindi mo alam ang kasuklam-suklam na pakiramdam nang malaman na ang taong inasahan ko ay isa lamang maninila. Susubukan sana ni Chie na lumabas ng pinto, ngunit hinawakan ni Bomber ang kanyang braso. Hindi ka pwedeng lumabas. Pinaghahanap ka nila. Mamamatay ka sa labas. Mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay kasama ang isang taong hindi ko kayang pagkatiwalaan. Biglang tumunog ang telepono sa lamesa, ang lumang telepono na ginagamit ni Bomber para sa kanyang trabaho. Kinuha ito ni Bomber. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Isang boses na nagdulot ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Bomber, alam kong kasama mo siya. Ang boses ni Madam Corazon. Kung gusto mong mabuhay ang matandang Nanay Rosa na nag-aalaga sa kanya, pauwiin mo si Oguchi ngayon din. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Bumagsak ang telepono mula sa kamay ni Bomber. Tumingin siya kay Chie o kay Oguchi na nakatayo sa harap niya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng takot, galit at isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa gitna ng banta ng kamatayan. Huwag kang lalabas, Oguchi. Ang sigaw ni Bomber, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng babae. Trap ito. Kapag lumabas ka, papatayin ka nila at kasama pa ako. Hindi mo naiintindihan. Umiiyak na sagot ni Oguchi. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot para kay Nanay Rosa. Si Nanay Rosa ang tanging pamilyang natitira sa akin. Hindi ko siya hahayaang mamatay dahil sa akin. Binitawan ni Bomber ang kanyang pagiging malamig. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang emosyong hindi pa nararamdaman ni Oguchi. Ang desperasyon na protektahan siya. Makinig ka sa akin. Ang pamilya ko at ang pamilya mo, pareho lang sila. Ginagawa tayong mga piyesa sa laro nila, pero hindi tayo mamamatay para sa kanila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Oguchi ang tao sa likod ng maskara ni Bomber. Hindi siya ang aroganteng tagapagmana na kilala sa balita. Siya ay isang taong pagod na rin sa lahat ng kasinungalingan. Ilang taon na akong nagmamanipula ng mga tao para makuha ang gusto ko, Oguchi. Pag-amin ni Bomber, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Pero sa loob ng mga buwang nakilala kita bilang si Chi, naramdaman ko na kahit isang beses gusto kong maging totoo. Huwag mo akong itulak palayo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa gitna ng panganib, ang tensyon sa pagitan nila ay nagbago. Hindi na ito galit. Ito ay isang namumuong tiwala. Kinuha ni Bomber ang kanyang mga gamit, mga baril, flashlight at isang maliit na radyo. Ibinigay niya ang isang maliit na patalim kay Oguchi. Huwag mong gagamitin yan kung hindi kinakailangan, sabi niya ng may seryosong tono. Pero gusto kong malaman mo na hindi ka na nag-iisa. Kung mamamatay tayo, sabay tayo. Pero sisiguraduhin ko, hindi tayo magtatapos sa kamay ng madrasta mo. Sumakay sila sa sasakyan ni Bomber. Ang makina nito ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Habang papalapit sila sa liblib na lugar kung saan nakatira si Nanay Rosa, ang bawat kurbada ng kalsada ay tila nagdadala sa kanila sa bingit ng kamatayan. Nang matanaw nila ang maliit na bahay, nakita nila ang mga ilaw na nakapatay. Ngunit sa labas, dalawang lalaking nakaitim ang nakatayo. May mga hawak na mahabang bakal at sa gitna nila, si Nanay Rosa, nakatali ang mga kamay at nakaluhod sa basang lupa. "Bomber!" bulong ni Oguchi. Ang kanyang boses ay puno ng takot. "Huwag kang lilingon," sabi ni Bomber.
Ang kanyang muka ay naging maskara ng isang mandirigma. Sumunod ka sa akin. Ano man ang mangyari, huwag kang lalayo. Sa dilim ng gabi, ang bitag ay nakahanda na. Ngunit hindi nila alam na habang papalapit sila, ang mga tauhan ni Madam Corazon ay naghihintay na sa kanilang pagdating. Isang planadong pagtatapos para sa dalawang pusong nagtatangkang tumakas sa kanilang tadhana. Ang ulan ay bumuhos ng napakalakas, tila mga patak ng luha mula sa langit na sumasalamin sa kaguluhan ng gabi. Sa gitna ng dilim, bawat kidlat ay nagbibigay ng maikling liwanag sa mukha ni Oguchi at Bomber. Matapos ang matinding sagupaan, nagawa nilang itakas si Nanay Rosa, ngunit sa gitna ng pagtakas, isang bala ang humalik sa balikat ni Bomber. "Bomber, kailangan nating itigil ang pagdurugo," sigaw ni Oguchi habang pilit nilang hinahanap ang silungan. Nakahanap sila ng isang maliit na kuweba sa paanan ng bundok. Pagpasok nila, ang tunog ng ulan sa labas ay nagmistulang kurtinang naghihiwalay sa kanila sa mundo. Inilapag ni Oguchi si Bomber sa malamig na sahig. Mabilis niyang hinubad ang kanyang panlabas na damit at pinunit ito upang gawing benda. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat, isang uri ng lambing na hindi niya akalaing kaya niyang ibigay sa taong minsang kinamuhian niya. "Bakit mo ginagawa ito?" Mahinang tanong ni Bomber. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig. "Pagkatapos ng lahat ng panlilinlang ko, bakit mo ako inaalagaan?" Tumingin si Oguchi sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. "Dahil nakita ko kung paano mo isinakripisyo ang sarili mo para sa amin. Hindi ka aroganteng tagapagmana sa mga sandaling ito. Ikaw ang lalaking nagligtas sa akin." Dahan-dahang inilapit ni Bomber ang kanyang kamay sa mukha ni Oguchi. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang humaplos sa pisngi nito. "Natatakot ako, Oguchi. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa iyo. Kung may mangyari sa iyo dahil sa kagustuhan kong hanapin ang katotohanan, hindi ko mapapatawad ang sarili ko." Sa mga sandaling iyon, ang lamig ng kuweba ay napalitan ng isang mainit na damdamin. Hindi na sila sina Bomber at Oguchi, ang mga taong nakagapos sa kasunduan ng kanilang mga magulang. Sila ay dalawang pusong sugatan na natagpuan ng kanlungan sa isa't isa. Ang bawat hingal ni Bomber ay nararamdaman ni Oguchi, at sa bawat paghaplos ng babae, tila naghihilom ang mga sugat ng lalaki. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Isang liwanag ang pumasok sa bungad ng kuweba. "Nandito sila!" Boses ng isa sa mga tauhan ni Madam Corazon. Ang liwanag ng mga flashlight ay humawi sa dilim at ang mga yabag ng kanilang mga sapatos sa basang lupa ay papalapit ng papalapit. Agad na hinila ni Bomber ang kanyang baril, ngunit ang kanyang balikat ay masyadong mahapdi. Tumingin siya kay Oguchi, isang tingin na puno ng pangako. "Magtago ka sa likod ng malalaking bato," bulong niya. "Ano man ang mangyari, huwag kang lalabas." Ang tadhana ay muling humahamon sa kanila. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila nagbabala na ang gabi ay hindi pa nagtatapos, at ang susunod na mga sandali ay maaring maging huli na para sa dalawang pusong nagsisimula pa lamang magmahal. Ang ingay ng mga yabag sa labas ng kuweba ay unti-unting lumalayo. Dinala ng pekeng signal ng GPS na itinapon ni Bomber. Nang masiguro nilang ligtas na, pilit na tumayo ang lalaki, ngunit agad siyang napaluhod. Ang kanyang balikat ay puno ng dugo at ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. "Kailangan nating umalis dito." Ang hirap na sambit ni Bomber. Dinala ni Oguchi ang lalaki patungo sa isang abandonadong bodega sa gitna ng kagubatan. Doon, sa ilalim ng mga kalawanging bakal, huminto sila. Pinaupo ni Oguchi si Bomber sa isang lumang silya at mabilis na kinuha ang kanyang mga gamit upang linisin ang sugat. "Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito, Bomber?" tanong ni Oguchi habang nililinis ang sugat. "Maari mo namang hayaan na lang ang kumpanya ninyo. Maari kang bumalik sa marangyang buhay mo." Tumingin si Bomber sa mga mata ng babae.
Noong simula, oo. Gusto ko lang patunayan na kaya kong mabuhay nang wala ang pera ng pamilya ko. Pero noong nakita kita sa basement na naghihirap habang ako ay nagmamasid lang, doon ko napagtanto na ang yaman ay walang silbi kung wala kang taong paglalaanan ng puso mo. Natahimik si Oguchi. Ang mga salitang iyon ay hindi nanggaling sa isang aroganteng tagapagmana, kundi sa isang lalaking uhaw sa pagmamahal. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagkaunawa. Hindi ako aalis, ang matatag na sagot ni Oguchi. Kung kailangan nating labanan ang pamilya ko, lalabanan natin sila. Hindi na ako ang babaeng susunod lang sa gusto nila. Dahil sa'yo, nakita ko na ang halaga ko. Sa kabila ng kanilang determinasyon, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang lumang telepono sa loob ng bodega ay biglang tumunog. Ang bawat ring ay tila isang babala. Kinuha ni Bomber ang telepono. Ang boses ni Madam Corazon ay narinig sa kabilang linya. Malamig at puno ng pagbabanta. Magaling ang ginawa ninyong pagtakas, Bomber. Pero huwag kayong magpakasiguro. Nandito ako sa labas ng bodega. At kung hindi kayo lalabas sa loob ng 5 minuto, susunugin ko ang buong lugar na ito kasama kayo. Tumingin si Bomber kay Oguchi. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang kanilang huling pag-asa ay nakasalalay sa isang desisyon. Susuko ba sila o lalaban hanggang sa huli? Ang usok ay nagsisimulang pumasok sa mga siwang ng bodega, ngunit hindi na nanginginig si Oguchi. Tumayo siya, inayos ang kanyang buhok at humarap sa pinto. Bomber, tapos na ang oras ng pagtatago natin, ang sabi niya. Paglabas nila, sinalubong sila ng liwanag ng mga flashlight at ang mukha ni Madam Corazon na punong-puno ng pagkamuy. Akala niyo ba ay makakatakas kayo? Sigaw ng babae. Oguchi, bumalik ka rito. Ang buhay mo ay pag-aari ko. Ang buhay ko ay hindi produkto, Madam Corazon. Sagot ni Oguchi. Ang kanyang boses ay kalmado. Isang kaibahan sa nakaraang siya na laging umiiyak. At hindi mo na ako maaaring ibenta. Sa tabi niya, dahan-dahang inilabas ni Bomber ang kanyang cellphone. Isang pindot lamang at ang screen nito ay nagpakita ng live broadcast. Lahat ng ebidensya ng iyong panloloko, madam, ay nasa internet na. Ang mga pulis ay papalapit na rin. Gusto mo bang ipaliwanag ang lahat sa kanila? Ang mukha ni Madam Corazon ay naging abo. Ang kanyang mga tauhan ay nagtinginan. Tila nagtataka sa katotohanang biglang lumabas. Ang mga taong dati ay sumusunod sa kanya ay nagsimulang umatras. Mali kayo. Guni-guni lang ito. Sigaw ni Madam Corazon, ngunit huli na ang lahat. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang kuminang sa dulo ng kalsada. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Oguchi sa kanyang madrasta. Mamatay ka sa sarili mong kasinungalingan, bulong niya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Oguchi ang tunay na kapayapaan. Ngunit nang ang mga pulis ay pinalilibutan na ang madrasta, isang huling halakhak ang bumasag sa hangin. Akala mo ba ay malaya ka na, Oguchi? Sigaw ni Madam Corazon habang kinakabitan ng posas. Basahin mo ang mga dokumento. Ang kasal niyo ni Bomber ay hindi lang basta kasunduan. Ipinasa ko ang lahat ng utang ng kumpanya sa pangalan ninyong dalawa. Kayo ang may-ari ng pagkawasak na ito. Napatigil ang mundo ni Oguchi. Tumingin siya kay Bomber na ngayon ay seryosong nakatingin sa mga dokumentong hawak ng mga pulis. Ang kanilang tagumpay laban sa madrasta ay naging isang bagong bilanggo. Ang pasanin ng isang imperyong gumuho, ang marangyang buhay na kinagisnan nila ay naglahong parang bula. Sa isang maliit na kwarto sa gilid ng Maynila, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay naging kanilang kasama sa gabi. Ang mga mamahaling damit ay napalitan ng mga lumang t-shirt at ang mga hapagkainang puno ng pagkain ay napalitan ng isang platong sinangag na sunog ang pagkakaluto. Tinitigan ni Bomber ang kanyang mga kamay. Dati ay hawak niya ang mga kontrata ng bilyon-bilyong piso.
Ngayon, ang hawak niya ay ang basahan para sa paglilinis ng kanilang maliit na silid. Hindi ko akalain na ganito kahirap maging ordinaryong tao, Oguchi. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Ngumiti si Oguchi, bagaman ang kanyang mga mata ay pagod na rin. Masanay ka rin, Bomber. Ang importante, wala na ang mga taong gumagapos sa atin. Sa mga sumunod na araw, sinubukan nilang maghanap ng trabaho. Ngunit sa bawat pintong kanilang kinakatok, sila ay tinatanggihan. Ang pangalan ni Bomber ay madungis na dahil sa iskandalo ng kanyang pamilya at si Oguchi naman ay walang karanasan sa labas ng mansyon. Isang gabi, pagod na pagod si Oguchi mula sa pagtatrabaho sa isang maliit na kainan. Pag-uwi niya, nakita niya si Bomber na sinusubukang magluto. Ang usok ay bumabalot sa silid at ang amoy ng sunog na kanin ay nangingibabaw. Sa halip na magalit, lumapit si Oguchi at niyakap ang lalaki mula sa likod. Okay lang yan, bulong niya. Masarap pa rin yan. Ngunit habang tumatagal, nakita ni Oguchi ang pagbabago kay Bomber. Ang lalaking dati ay puno ng yabang ay naging tahimik, laging nakatulala, at tila may iniisip na hindi niya maibahagi. Ang bigat ng utang ay hindi lamang materyal, ito ay espiritual. Isang gabi, pag-uwi ni Oguchi galing sa trabaho, ang silid ay tahimik. Wala si Bomber. Sa ibabaw ng lamesa, nakapatong ang isang sulat. Ang papel ay gusot, tila hinawakan ng mahigpit ng nanginginig na mga kamay. Oguchi, hindi ko na kaya na makita kang nagdurusa dahil sa akin. Ang utang na ito ay magiging habambuhay na tanikala mo kung mananatili ako sa tabi mo. May nakita akong paraan para matapos ito. Huwag mo na akong hanapin. Mabilis na kinuha ni Oguchi ang sulat at tumakbo palabas ng bahay. Ang ulan ay muling nagsimulang bumuhos, tila isang babala. Alam niya kung anong paraan ang tinutukoy ni Bomber, ang bumalik sa madilim na mundo ng kanyang ama upang ibenta ang sarili sa mga taong ayaw niya. Ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba. Hindi siya papayag na mawala ang lalaking nagturo sa kanya kung paano magmahal sa gitna ng kahirapan. Ang paligid ay puno ng usok at amoy ng alak at sigarilyo. Sa loob ng sikat at mapanganib na songbak sa labas ng lungsod, nakita ni Oguchi ang lahat. Nakatali ang mga kamay ni Bomber sa isang silya. Ang kanyang muka ay puno ng pasa. Sa harap niya ay si Don Valeriano, ang lalaking kinatatakutan ng lahat. Pagpipilian mo lang ang dalawa, Bomber, ani Don Valeriano habang humihit-hit ng tabako. Magtrabaho ka para sa akin at buburahin ko ang utang mo o hayaan mong ang babaeng mahal mo ang magbayad ng presyo. Naramdaman ni Oguchi ang pagpintig ng kanyang mga ugat. Hindi siya papayag. Habang ang lahat ng atensyon ay nakatuon kay Bomber, mabilis na kumilos si Oguchi sa dilim. Gamit ang kanyang talas ng isip, nagawa niyang sirain ang fuse box ng songbak. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw. Bomber! Sigaw niya sa gitna ng kadiliman. Gamit ang boses ng lalaki, agad na nakilala ni Bomber ang kanyang kasintahan. Sa kabila ng kanyang sugat, sinipa niya ang silya at nagawa niyang makawala sa tali. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagpo sila sa likod ng isang malaking haligi. Bakit ka nandito? Galit na bulong ni Bomber, bagaman ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sabi ko, huwag mo akong hanapin. Hindi kita iiwan. Sagot ni Oguchi habang iniaabot ang isang susi na nakuha niya sa isang guard. Nakuha ko ang master key. Kailangan nating makuha ang ebidensya sa safe ni Don Valeriano. Iyon lang ang paraan para makalaya tayo ng tuluyan. Nagmamadali silang tumakbo patungo sa opisina ng Ginoo. Nang mabuksan nila ang safe, tumambad sa kanila ang mga dokumentong magpapabagsak sa buong operasyon ng mga kriminal. Ngunit bago pa man nila makuha ang mga ito, isang tunog ang dumating, ang tunog ng kandado na naglalak mula sa labas. Bomber! Ang exit! Sigaw ni Oguchi. Locked! Sagot ni Bomber
Habang pilit na sinusubukang buksan ang pinto, biglang nagsimulang bumuga ng makapal na usok ang mga sprinklers sa kisame. Ang sistemang pangapoy ay tila isang bitag na naglalayong lunurin sila sa usok. Sa gitna ng nagbabadyang panganib, tumingin si Bomber kay Oguchi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng determinasyon. Oguchi, ang bintana. Turo niya sa maliit na bintana sa mataas na bahagi ng pader. Akyatin mo. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi! Sagot ni Oguchi. Ang kanyang boses ay puno ng tapang. Sama-sama tayong papasok. Sama-sama tayong lalabas. Sa harap ng usok na nagsisimulang magpalabo ng kanilang paningin, ang kanilang mga kamay ay naghawakan ng mahigpit. Ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa ilang segundong natitira at sa bawat paghinga, ang tanging nagbibigay sa kanila ng lakas ay ang init ng pagmamahalan na kanilang natuklasan sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay. Ang bintana ay nagkadurog-durog sa isang malakas na tunog ng pagbasag. Sa pagitan ng makapal na usok, tumalon sina Oguchi at Bomber, bumagsak sa malambot na damuhan sa labas ng songbak. Ang bawat pagbagsak ay masakit, ngunit mas matindi ang adrenaline na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Kailangan nating makalayo rito, sigaw ni Bomber. Sa kabila ng kanyang sugat, hinila niya si Oguchi patungo sa kanilang nakatagong sasakyan. Ngunit hinarangan sila ng mga tauhan ni Don Valeriano. Sa isang mabilis na kilos, ginamit ni Bomber ang kanyang natitirang lakas upang makipaglaban. Ang bawat suntok ay may kasamang galit at determinasyon. Hindi na ito ang tagapagmanang walang alam sa mundo. Ito ay isang taong nakipaglaban para sa kanyang buhay at para sa babaeng mahal niya. Samantala, mabilis na kinonekta ni Oguchi ang USB sa kanyang telepono. Napadala ko na sa pulisya, Bomber. May backup na tayo. Maya-maya, ang tunog ng mga sirena ay bumalot sa paligid. Ang mga tauhan ni Don Valeriano ay nagsimulang magtakbuhan nang makita ang mga sasakyan ng mga awtoridad. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakasuot ng itim ang napansin ni Bomber sa dulo ng dilim. Bago pa man ito makalayo, may inihagis itong isang papel sa paanan ni Bomber. Hindi na nagawa ni Bomber na habulin ito dahil kailangan nilang umalis bago pa sila madamay sa investigasyon. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, binuksan nila ang papel na inihagis. Ang mga mata ni Bomber ay nanlaki. Toado? Sa sementeryo kung saan nakalibing ang tatay ko? Bakit? Tanong ni Oguchi, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sabi nila, aksidente ang pagkamatay niya. Sagot ni Bomber, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pero kung ito ang ebidensya, ibig sabihin, pinatay siya. Ang pag-asa na kanilang nadama ay muling napalitan ng isang mas madilim na katotohanan. Hindi lamang sila mga taong nawalan ng ari-arian, sila ay mga taong hinahanap ng isang mamamatay tao. Ang kanilang pakikipaglaban ay nagsisimula pa lamang at ang susunod na yugto ay hindi na lamang tungkol sa pera o negosyo. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katarungan para sa mga taong kinuha sa kanila. Habang nakatingin sila sa coordinates sa papel, alam nilang dalawa na ang kanilang pagmamahalan, ang tanging sandata na magdadala sa kanila sa katotohanan. Ang gabi sa sementeryo ay tila isang walang katapusang kumot ng katahimikan at lamig. Ang mga anino ng mga puno at krus ay sumasayaw sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Naglalakad sina Oguchi at Bomber, ang kanilang mga yabag sa tuyong dahon ay ang tanging tunog na nagmumula sa paligid. Nandito na tayo, bulong ni Bomber. Tumigil siya sa tapat ng isang marangyang libingan na may estatwa ng isang anghel. Gamit ang kanyang flashlight, sinuri ni Bomber ang likod ng estatwa. Doon, nakatago ang isang maliit na kahon ng bakal na kinakalawang na. Mabilis niya itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang recorder
at isang maliit na kwaderno. Pinindot ni Bomber ang play button. Ang tunog ng static ay umalingaw-ngaw bago lumabas ang boses ng kanyang yumaong ama. Bomber, anak ko, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Ang pagkamatay ko ay hindi aksidente. Pinlano ito ni Corazon at ng kasosyo ko, ang ama ni Oguchi. Ginamit nila ang aking tiwala upang lasunin ako at makuha ang buong kumpanya. Patawarin mo ako, anak. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa dibdib ni Oguchi. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilin ang isang malakas na iyak. Ang ama na kanyang iginalang, ang lalaking inakala niyang mabuti, ay isang mamamatay tao. Ang kanyang buong buhay ay binuo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan at dugo ng pamilya ng lalaking mahal niya. Hindi totoo yan. Bulong ni Oguchi habang ang mga luha ay patuloy na gumagapang sa kanyang mga pisngi. Napaluhod siya sa basang damo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding kahihiyan at sakit. Tiningnan siya ni Bomber. Sa loob ng ilang sandali, ang galit ay namuo sa kanyang puso. Ang dugo ng pamilya ng babaeng nasa harap niya ang pumatay sa kanyang ama. Ngunit nang makita niya si Oguchi na durog, ang galit na yon ay natunaw. Alam ni Bomber na si Oguchi ay biktima rin. Ang kanyang pagmamahal sa babae ay mas matatag kaysa sa anumang hantong ng nakaraan. Lumuhod si Bomber sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Walang kasalanan ang mga kamay mo, Oguchi. Hindi ikaw ang pumatay sa ama ko. Hindi natin hahayaang sirain ng nakaraan ang ating kasalukuyan. Pero ang ama ko, paano ko haharapin ang katotohanan ito? Hikbi ni Oguchi sa kanyang dibdib. Bago pa man makasagot si Bomber, ang liwanag ng isang malakas na headlight ay biglang tumama sa kanilang mga mata. Ang tunog ng makina ng isang marangyang sasakyan ay huminto sa tapat ng sementeryo. Ang pinto ay bumukas at isang matandang lalaki na nakatungkod ang dahan-dahang bumaba. Ang mukha nito ay may mga marka ng katandaan, ngunit ang mga mata nito ay kapareho ng kay Oguchi. Ama? Ang gulat na sambit ni Oguchi. Ang lalaking inakala ng lahat na patay na, ang lalaking nagplano ng pagpatay sa ama ni Bomber, ay nakatayo sa kanilang harap, buhay at may dalang isang malalim na lihim na muling yayanig sa kanilang tadhana. Ang mga yabag ng tungkod ni Don Roberto sa basang semento ay tila bawat segundo ng isang orasang bumibilang sa kanilang huling sandali. Ang kanyang muka ay puno ng pait at pagsisisi, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Oguchi, ang anak na iniwan niya sa gitna ng impyerno. Oguchi, anak ko, ang nangangatal na boses ng matanda. Ama, paanong nangyaring buhay ka? Ang tanong ni Oguchi. Ang kanyang boses ay halos mawalan ng lakas. Ang bawat hakbang patungo sa kanyang ama ay tila isang paglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Dahan-dahang lumapit si Don Roberto at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng sementeryo, ipinaliwanag niya ang lahat. Hindi ko pinatay ang ama mo, Bomber. Si Corazon, ang babaeng yon ang may gawa ng lahat. Nilason niya ang ama mo at ginamit ang pirma ko sa mga dokumento para palabasin na ako ang nagplano nito. Binantaan niya ang buhay ni Oguchi kung hindi ako aalis at magpapanggap na patay. Ginawa ko yon para protektahan ka, anak ko. Napatakip ng bibig si Oguchi. Ang kanyang mga luha ay muling bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa labis na ginhawa. Ang kanyang ama ay hindi mamayan ng kadiliman. Siya ay biktima rin ng kasamaan ni Madam Corazon. Lumapit si Bomber kay Don Roberto. Ang kanyang mga kamao na kanina ay nakakuyom ay dahan-dahang bumukas. Ang galit na itinago niya sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay tila isang mabigat na bato na biglang gumaan. Ang tunay na kaaway ay nabulgar na at ito ay walang iba kundi ang babaeng kasalukuyang nakakulong. Ito ang huling pahina ng kwaderno ng ama mo.
"Bummer," sabi ni Don Roberto habang iniaabot ang isang papel. Nakalagay dito ang pag-amin ng doktor na binayaran ni Corazon. Malinis ang pangalan ng pamilya natin. Naglakad si Oguchi patungo sa kanyang ama at niyakap ito ng napakahigpit. Ang init ng yakap ng mag-ama ay tila nagtunaw sa lamig ng gabi sa sementeryo. Sa tabi nila, nakatayo si Bummer, pinagmamasdan ng tagpong iyon nang may ngiti sa kanyang mga labi. Ang katarungan ay malapit na nilang makamit. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag. Isang tunog ng pagputok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa madilim na bahagi ng mga puno. Isang bala ang lumipad sa hangin patungo sa direksyon ni Don Roberto. Sa isang iglap, bago pa man makasigaw si Oguchi, mabilis na humarang si Bummer sa harap ng matanda. Ang tunog ng pagtama ng bala sa laman ay narinig sa katahimikan at si Bummer ay dahan-dahang napaluhod sa basang lupa. "Bummer!" ang naghihikahos na sigaw ni Oguchi habang patakbong lumapit sa lalaking muling nagbuwis ng buhay para sa kanyang pamilya. Ang init ng dugo ni Bummer ay mabilis na humalo sa malamig na ulan na bumabasa sa lupa ng sementeryo. Napaluhod si Oguchi sa tabi niya. Ang kanyang mga kamay ay puno ng pula habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng buhay mula sa dibdib ng lalaki. "Bummer, huwag kang pipikit. Makita mo ako? Tumingin ka sa akin." Ang naghihikahos na sigaw ni Oguchi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na takot. Mula sa dilim ng mga puno, dahan-dahang lumabas si Berto. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kabaliwan. Hawak niya ang isang baril. Ang dulo nito ay umuusok pa. "Dahil sa inyo, nasira ang buhay ni Madam Corazon. Kung mabubulok siya sa kulungan, sisiguraduhin kong mauuna kayo sa impyerno." Itinaas ni Berto ang baril, nakatutok sa ulo ni Don Roberto. Ngunit bago pa man niya mapindot ang gatilyo, tumayo si Oguchi. Tumayo siya sa harap ng kanyang ama at ni Bummer. Ang kanyang katawan ay naging isang kalasag. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ay naging kasing talim ng kidlat. "Iputok mo!" ang hamon ni Oguchi. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. "Subukan mo kaming patayin lahat, Berto. Pero sinisiguro ko sa'yo, bago ka makalabas sa sementeryong ito, mabubulok ka rin sa tabi ng amo mo." Ang katapangan ng isang babaeng dati ay walang laban ay nagpatigil kay Berto. Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, mabilis na kumilos si Don Roberto. Ginamit niya ang kanyang tungkod upang hampasin ang kamay ni Berto. Nabasag ang katahimikan sa tunog ng pagbagsak ng baril sa basang damo. Mabilis na gumapang si Oguchi at nakuha ang baril. Itinutok niya ito kay Berto nang may nanginginig na mga kamay, ngunit ang kanyang paningin ay nakapako sa kalaban. "Huwag kang gagalaw." Narinig ang tunog ng mga sirena ng pulisya na papalapit. Nang makita ni Berto na wala na siyang takas, unti-unti niyang itinira ang kanyang mga kamay sa itaas, habang ang mga awtoridad ay mabilis na pinalibutan ang lugar. Nang dumating ang ambulansya, dinala si Bummer sa loob. Sumakay si Oguchi sa tabi niya. Hawak ang malamig na kamay ng lalaki, habang ang sasakyan ay mabilis na tinatahak ang daan patungo sa ospital. Ang tunog ng monitor ng tibok ng puso ay ang taming musika sa loob ng ambulansya. Isang ritmo ng buhay na unti-unting nanghihina. "Bummer, lumaban ka," bulong ni Oguchi habang inilalapat ang kanyang noo sa malamig na kamay ng lalaki. "Hindi ko kayang mabuhay sa mundong ito kung wala ka. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging malaya. Huwag mo akong iwan." Pagdating sa ospital, mabilis na dinala si Bummer sa operating room. Pagkalipas ng ilang oras na parang walang katapusan, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pag-asa. "Kailangan natin ng pirma para sa isang mapanganib na operasyon," sabi ng doktor. Ang bala ay malapit sa kanyang puso. Ang tsansa niyang mabuhay ay napakaliit. Bumagsak ang mundo ni Oguchi. Sa harap ng pintuan ng operating room,
Ang kanyang huling pakikipaglaban ay hindi na laban sa mga tao. Ito ay laban sa mismong kamatayan na nagtatangkang kumuha sa lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya. Ang bawat segundo sa labas ng operating room ay tila isang taon ng pagdurusa. Nakaupo si Oguchi, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, habang ang mga labi ay walang tigil sa pagdarasal. Sa kanyang tabi, si Don Roberto ay tahimik na nakasandal. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang pag-asa. Lalaban siya, Oguchi. Ang lalaking handang mamatay para sa'yo ay hindi basta-basta susuko sa kamatayan, ang mahinang sabi ng kanyang ama. Nang mamatay ang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto, lumabas ang doktor. Tinanggal nito ang kanyang maskara at humarap sa kanila nang may banayad ng ngiti. Ligtas na siya. Ang bala ay nakuha natin nang walang pinsala sa kanyang puso. Isa itong himala. Bumuhos ang mga luha ni Oguchi. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng wagas na pasasalamat. Ang gabi ng pighati ay opisyal nang natapos at ang bukang liwayway ng bagong simula ay nagsisimula ng sumikat. Pagkalipas ng 3 buwan, sa isang maliit ngunit magandang bahay sa tabing dagat sa Batangas, ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Nakaupo si Bomber sa isang tumba-tumba sa veranda. Dahan-dahang hinahaplos ang kanyang balikat na may malaking scar ngunit wala ng sakit. Sa labas, nakikita niya si Oguchi na tumutulong kay Nanay Rosa sa pag-aayos ng mga bulaklak sa hardin. Ang hustisya ay nakamit na. Si Madam Corazon at si Berto ay napatunayang may sala at haharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang yaman ng pamilya ay naibalik. Ngunit pinili ni na Bomber at Oguchi na ibigay ang malaking bahagi nito sa mga organisasyong tumutulong sa mga manggagawang naghihirap, ang mga taong nakasama nila sa basement at sa mga eskinita ng Maynila. Dahan-dahang tumayo si Bomber, lumakad siya ng walang alalay patungo kay Oguchi. Nang maramdaman ng babae ang kanyang presensya, humarap ito at sinalubong siya ng isang nagniningning ng ngiti. "Bakit ka tumayo? Sabi ng doktor ay kailangan mo pang magpahinga." Ang malambing na pangaral ni Oguchi. "Hindi ko kayang manatiling nakaupo habang nakikita ang pinakamagandang tanawin sa buhay ko," sagot ni Bomber habang ipinupulot ang isang nahulog na bulaklak at inilalagay ito sa buhok ni Oguchi. Kinuha ni Bomber ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang gintong kwintas ng ina ni Oguchi. Ngunit ngayon ay may kasama na itong isang singsing na may simpleng brilyante. "Hindi na natin kailangan ng marangyang kasal, Oguchi. Ang tanging kailangan ko ay ang pangako mong sasamahan ako sa bawat pagsubok na darating bilang ikaw at ako. Walang maskara, walang kasinungalingan." Isinuot niya ang singsing sa daliri ng babae. Sa ilalim ng dapit hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at tahimik na halik. Ang nakaraan ay naging abo na at ang kanilang pag-ibig ay muling nabuo mula sa mga sugat na tuluyan ng naghilom. Ang hapon ay tahimik habang ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa dalampasigan, tila isang banayad na awit ng kalikasan na nagpapatahimik sa mga sugat ng nakaraan. Sa maliit na beranda ng kanilang bahay, nakatayo si Oguchi habang pinagmamasdan ang liwanag ng araw na unti-unting nagiging kulay ginto sa abutanaw. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang sulat mula sa kawanihan ng bilangguan. Si Madam Corazon ay pumanaw na dahil sa malubhang karamdaman sa loob ng selda. Noong unang dinala sa kanya ang balita, walang galit o pait na naramdaman si Oguchi. Ang kanyang puso ay tuyo na sa anumang puot. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang huling pagpapakawala sa multo na nagpahirap sa kanyang kabataan. Ang tunay na patawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ng nagkasala. Ito ay ang pagpapasya na huwag nang hayaang kontrolin ng kanilang kasamaan ang iyong kasalukuyan. Sa kanyang puso,
Pinatawad na ni Oguchi ang kanyang madrasta, hindi para sa kapayapaan ng kaluluwa ng namatay, kundi para sa sarili niyang kalayaan. Ano ang iniisip mo? Isang mainit na yakap mula sa likod ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Si Bomber, ang kanyang mukha ay masigla na at ang kanyang mga mata ay wala na ang lamig at pagdududa na dating bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa tabi niya, si Don Roberto ay masayang nakikipag-usap kay Nanay Rosa sa kusina habang naghahanda ng hapunan. Ang amoy ng nilagang baka ay nagbibigay ng pakiramdam ng isang tunay na tahanan. Iniisip ko lang kung gaano kalayo ang tinakbo natin mula sa basement ng gusaling iyon. Nakangiting sagot ni Oguchi habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Hindi tayo tumakbo ng malayo, Oguchi. Bumalik lang tayo sa kung saan tayo nararapat, sa piling ng isa't isa. Bulong ni Bomber habang hinahagkan ng kanyang buhok. Natagpuan na nila ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nabibili ng bilyong piso sa bangko, kundi binuo mula sa bawat patak ng pawis sa kanilang pagtatrabaho at bawat luha ng kanilang pakikipaglaban. Ang kanilang buhay ngayon ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Ang bawat gabi ay hindi na puno ng takot at ang bawat umaga ay may dalang bagong pag-asa. Ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay ay isang simpleng katotohanan na madalas malimutan ng mga tao sa gitna ng karangyaan. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang kasuotan, sa kanyang titulo o sa pangalan ng kanyang pamilya. Ang tunay na yaman ay ang dangal sa paggawa, ang lakas na bumangon mula sa pagkakaluhod, at ang kakayahang magmahal nang walang hinihinging kapalit. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa dagat, naghawak kamay ang dalawa. Sa mundong puno ng maskara, natagpuan nila ang katotohanan sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang mga puso. Isang pag-ibig na naghilom sa lahat ng sugat at nagdala sa kanila sa isang walang katapusang umaga.